Hello, good day everyone, and welcome to the Maritime Aviator Vlog Journal Session 131. And this is Operator 60 speaking. And where shall I begin? So if you notice first that I am changing my my outfit today is because it's something for preparation on my departure of this ship. Well, it's pretty obvious that I've been blogging for a few days now or a few months now, and based on the contract that I have been checking with on my computer, I happen to be give me a moment here. I happen to be at least 74 days to go till my contract finished. But anyway, I'm not here to discuss that. I am here to give an update on the latest on what is happening on me. So for security reasons, I will be speaking on my Tagalog language so that people watching this or Filipinos who are watching this could understand what I am saying. So now that I've already mentioned that, let's start on my blog. Currently I'm not using my iPad because I just have to write this down with my white pad. Yeah, that's a funny name. It's a white pad, but it's actually a notebook. So anyway, let's begin. So yun, maumpisa ako. Recently, yung mga bagong dating na crew dito sa barko na to, yung Maestro Amo tsaka yung Pumpman, so far under first impressions ko is maayos naman sila. Hindi naman sila katulad nung previous na Maestro Amo, yung Bosun, at ang Pumpman na medyo sabihin natin hindi ko type or hindi maganda ang working relations namin. Itong mga bago, I could tell na upon first look na mukhang makakasundo ko sila compared to sa previous one. And yun nga, so sa ko ba sisimulan? Bakit ko hindi ko kasundo yung dati kong Maestro Amo, and at the same time yung Pumpman na rin? Well, since wala na naman sila sa barko, and officially din naman ginagawa ko tong vlog na to, so yun nga, hindi ko, may freedom na naman ako to discuss yung mga ganyang bagay. Una sa lahat, to be honest, okay naman professionally yung dating Maestro Amo namin. At least professionally okay siya sa trabaho. Nagbibigay siya ng magandang sabihin na nating pulido yung mga trabaho niya professionally. Pero personally, hindi ko siya type kasi just to name a few, sabihin na nating medyo lagi siyang palasigaw at laging kala mo mababantingin sa akin, kala mo, parang kala mo ignorante ako. And at the same time, sabihin na natin hindi ko siya type personally kasi parang mababa yung tingin sa akin at walang tiwala, which is nakakaasar. Tapos yung tipo na napaka-ingay na ginawa ko na ng tama, parang papaano pa ako, sabihin na nating ipauulit pa. Nakakaasar lang yung mga ganong klaseng tao kasi hindi siya, sabihin na natin hindi siya angkop on the personal level. Okay, pulido siya trabaho, point taken, magaling siya. Pero when it comes to crew and working relations, I could say na below average ang kanyang skills. And frankly, just to say it on the safe side, ayoko siya makasama sa susunod ko na barko. Kasi ewan ko, hindi ako magiging maligay at magiging miserable ako pag siya ang sabihin nating Maestro Amo ko. Like I said, magaling siya sa trabaho, pulido, pero on how the way tinitreat niya yung mga subordinates niya, on how the way siya makisalamuha at sabihin na nating paano yung pakitungo niya sa kapwa niya seaman, sabihin kong very poor and lacking ng skill. And yun nga, parang trato sa akin, sabihin na nating walang respeto kahit sa mga Of course, hindi naman susukatin yan Ang susukatin naman sa pagiging seaman ay pulido ang trabaho, pero hindi susukatin dyan yung personality. Pero personal wise, I'll be better off na hindi siya ang Maestro Amo ko. I am hopeful naman na maganda yung dumating na bago Maestro Amo naman ngayon is I'm very hopeful na makakasundo at maayos siyang makisama compared yung last one.
Although I'm not saying na ano siya, I'm not saying yung dating Maestro Amo pangit na Maestro Amo in general, pero hindi siya magaling makitungo sa mga kapwa niya. And anyway, hindi ko naman siya napuproblemahin kasi of course hindi na naman ako, you know, this is my first and last sa pagiging sa shuttle tanker, and after this I'll probably be back on a crude oil tanker, yung standard na conventional ship na crude oil tanker, or sa VLCC. And ewan ko, ayoko yung mga Maestro Amo na maingay na... Oh yeah, one more thing, since maingay siya, I forgot to mention din pala sa dito, na pag hindi niya nagustuhan yung trabaho mo, namamahiya siya sa radyo. So namamahiya in the sense na naninigaw or ewan ko, basta may ganon na part, and hindi ko type yung mga ganon eh. And also, initial impressions ko din sa kanya para siyang sip-sip, to be honest. I don't know, pero I'm a good judge of character, to be honest, and nakakakita ko ng tao kung sip-sip siya or obviously hindi naman siya aggressive, which is a good thing na lang, at buti na lang hindi siya aggressive like yung dati kong Maestro Amo doon sa dati kong pinagtatrabahuan. Pero yung Maestro Amo ko ngayon, yung dati, yung bumaba na Maestro Amo ko ngayon, Maestro Amo ko, is masasabi natin parang, ewan ko, parang sip-sip ang dating niya sa akin eh. Sip-sip sa mga official na, official na puti, and parang napaka-toxic niya kasi lagi niya akong pinagsasabihan, parang sa mata niya lahat ng ginawa ko ay mali at lahat ng ginawa niya ay tama. And isa sa mga characteristics ng mga toxic na klase ng tao yan, yung lagi kang... Ewan ko, sinasabi nila kinokorek na pero hindi mo ba naisip na nagiging toxic na siya, na makisama sa kapwa niya, seaman, makakasar lang yung ganun. And like I said, professional wise okay siya, but professional wise okay siya, pero personal wise I'd rather not work with him at hindi ko siya ma-encounter. But anyway, it's only, like I said, it's only a one-time occurrence lang naman. Hindi ko naman siya ma-encounter ever again as far as I'm concerned. So at least nabawasan na ako ng sakit ng ulo ng konti dito sa barko na to. Okay, so yung bumaba naman ng Pumpman, ano masasabi ko, initial comments ko sa kanya? Well, ang masasabi ko sa kanya, yung bumabang Pumpman, sabihin natin isa siyang simpleng gago, to be honest. Yung tipo na nagmamatsyag sa crew, ewan ko, pero yun ang impressions ko sa kanya. Gaganon-ganon siya, mukhang ngingiti-ngiti, pero sabihin na nating simpleng gago na nagmamatsyag ng crew, nakabantay. And katulad ng isang insidente na sinabi ko na sinabutahe ako sa isang trabaho, yung sakaw, sakaw IGS testing, parang sinabutahe ako. And hindi ko type yung ganong klase ng pananabutahe kasi biro mo, nahihirapan na yung kasama mo tapos hinayaan mo lang na ganon-ganon. Tapos katwiran mo, kaya pinahirapan niya ako. Ang katwiran niya dapat matuto daw ako sa mga ganung bagay sa cow testing. Una sa lahat, hindi ko the job priority yan. Job priority yan ng watchman, which is AB. And like I said, ang job position ko na pinirmahan is OS. Hindi dapat din ako involved sa ganyan. Pero yung ginawa mo na parang sa halip na tulungan mo yung tao, kasi ang trabaho naman sa barko ay teamwork, parang sinabi mo pinapahirapan mo pa yung tao, at nag-e-enjoy pa siya na isang sadistic bastard, nag-e-enjoy pa siya na nahihirapan ng tao na mag-struggle doon sa isang job. Para sa akin, it's a big no-no. Kaya okay, well, work-wise, katulad din siya ng Maestro Amo na bumaba, magaling siya sa trabaho, there is no question with that. Pero personality-wise, I think it's best na, I keep my distance sa mga ganyang klaseng tao. And yun nga, it's a good thing I keep my distance sa kanya. Pero pangit yun na nagmamatsyag ka ng tao at nakabantay ka ng tao, and at the same time nananabutahe. Ang overall impression ko sa kanya, to be honest, isang simpleng gago na seaman. Yung tipo na
mukhang okay ang pakitungo sa labas pero deep inside naninira siya and backfighter. Hindi naman backfighter but sabihin natin nagbabanggit siya ng mga bagay behind the back ng mga tao. And hindi magandang yun. Honestly, hindi magandang quality. Maaring normal sa barko, pero maaring acceptable sa barko, pero ang ugali niyan sa lupa, ewan ko lang. I definitely highly doubt na magkakaroon ng social friends yan, yung mga ganyang klaseng tao. But like I said, yung buong pagbabarko nga, on my first vlog na ang buhay sa barko ay iba. Kasi yung mga ugaling bastos, borderline na tarantado talaga, parang acceptable pa dito. Samantalang sa lupa, it's totally unacceptable yung ganyang pag-uugali. Anyway, I'm just saying, sa ngayon, I'm just glad na wala na yung dalawang yun. At least nabawasan yung sakit ng ulo ko. Kasi, hindi sabihin na natin napaka-arrogant at mayabang na klase ng mga tao na mababa ang tingin at walang tiwala. Sabihin na natin, hindi ko 100% na nagagawa ang trabaho ko, pero ewan ko, hindi dapat inintindi nila yung sitwasyon ko na pinirmahan ko gumagawa ko ng isang trabaho na hindi talaga sabihin natin kasama sa job description ko. But anyway, I'm not talking about sa job. Pinag-uusapan ko dito is yung bumabang mga crew. And as far as I'm concerned, masaya ako na hindi ko na rin silang bumaba na sila ng barko, at masaya din ako na hindi ko na rin sila makikita ever. It just so happens na kailangan mag-ingat ko lang sa mga ganyang klaseng tao na sabihin na natin kupal talaga, tarantado. Although they're not the worst, pero that doesn't necessarily mean that they're not the worst. Ibig sabihin maganda silang kasama. So na-get my point? So mabuti na rin na yun nga, bumaba na sila. At least nabawasan ako ng sakit ng ulo. So, but still, there's still a lot of things pa rin. Kahit sabihin natin bumaba na yung dalawang yun na, well, hindi ko kasundo personally. Well, hindi ko sila kasundo, pero ang technique na pinapakita ko doon, to be honest, is simply na hindi ko pinapakita na confrontative ako at hindi ko pinapakita openly na ayaw ko sa kanila. It's just na, alam mo na, part ng pagiging tactics ko, ng pagiging passive-aggressive. Hindi nangangahulugan na tahimik ako, ibig sabihin, agree ako sa iyo, parang ganon. So, yun. I'm glad na yung mga bagong pumalit sa kanila, yung new crew. It's been a few days na since dumating yung mga pamalit nila na bagong crew, and yung bagong Maestro Amo at bagong Pampanya is very promising, and I think makakasundo ko sila personally because I know upon first look kung maganda talagang kasama yung tao or not. And frankly, yung mga bagong dumating, yung bagong Maestro Amo ngayon at yung bagong Pampman is in some ways marunong rumespeto marunong silang rumespeto when it comes sa mga crew members nila compared yung dati. And sabi din naman ng third mate namin ngayon na Swedish, na they're a good Boston and Pacman. So I take the third officer's word for it na yun nga, matino silang kasama sa workplace. But of course, I will still hold my judgment sa ganyan to be safe, kasi alam mo naman sa barko, hindi kagad lumalabas yung tunay na kulay. Lumalabas ang tunay na kulay, pero at least bigyan mo ng 1 month or 2 month prescriptive period. But since yung aking kontrata, it's sabihin natin uuwi na ako within the next 2 months, I am bigyan lang natin siya ng 1 month observation just to be safe. Pero ang nakikita ko ngayon na comments ko doon sa bagong Maestro Amo at bagong Pampman is very good, to be honest. Initial impressions ko sa kanila ay maganda compared to sa dalawang yung pinalitan nila na, well, siguro nag-uusap kami, yung mga pinalitan na nag-uusap kami professionally, pero personal wise, yung parang makakasabihin nating chika-chika na chikang barkada or chikang parang ka-close mo or hindi mo ka-close pero komportable kang kausapin na tao, hindi mo makikita na ginagawa ko yun sa dati. So yun, yun ang una kong batawag dito, masasabi sa aking blog journals. So good riddance.
Now, bababa pa yung well, may isa pang EB, si EB Abusado, hopefully bababa na siya by this month or end of the month nito, which mas lalo maganda kasi at least bawas na yung sakit ng ulo ko, and at least mawala yung aking magulang na co-worker. And yun nga, like I said, it's a big, mas magiging mas matiwasay ako makapagtrabaho ng maayos nang wala yung mga kupal sa barko. And yun na lang dalawang kailangan ko dito para maging stable Like I said, kasi kailangan bumaba yung dalawang AB, si AB Magulang at si AB Abusado. Once bumaba, unfortunately, yun nga, yung parehas na yun is kaparehas ko na contract na expiration. So, malabong mangyari yun. Now, ang nangyari lang kasi ngayon is parang special exemption kay AB Abusado na bababa siya ng maaga kasi parang ang mangyayari nun, babalik uli siya dito sa barkong ito. Pero, well, by the time bumalik naman yun, long and gone na ako, and definitely hindi na ako babalik. Pero doon nga, sa ugali na nakikita ko doon sa dalawang yon, palagay ko kung mataon sa VLCC yan, yung ganyang asta nila, tiyak lagi may kaaway yan sa barko. Ewan ko, shuttle tanker naman kasi to, like I said, hindi ko teritoryo or hindi ko expertise. So, hindi ko masabi kung ano magiging sitwasyon nila kasi dito parang hari-hari sila Nakakatuwa lang isipin dito sa sa barkong kong ito itong mga kapwa mo Pilipino nagsasabi na yung mga Norwego at mga puti na opisyal namin parang hari-hari daw sa barko at kala mo sila ang may-ari. Pero kung titignan mo nang nangyari within this past few months sa akin at sheer observation alone parang yung kapwa mo pa Pilipino co-workers dito ang naghahari-harian at parang kala mo sila pa ang may asta na may-ari ng barko. Wala lang, alam mo yun, yung irony na sinasabi nila, panay sila sabi ng ganyan, pero kung titignan mo sila yung parang ine-exactong dinidescribe lang nila yung sarili nila. And kung titignan mo nga sa buong records ko sa sa vlog na to, mas namumblema pa ako sa mga kapwa ko Pilipino na co-worker kaysa sa mga official ko dito na puti. Parang sa kanila katulad ng Maestro Amo, parang konting komento lang ng ng official sa amin parang big deal sa kanila, parang akala mo life and death na, which ewan ko, pero kinataasan ko ng kilay yon. Like yung isang example na rin na insidente na sinabi ko lang na sinabi ko lang na matatapos na yung work shift ko nung ganitong oras. Abay, ang ginawa ng Maestro Amo na yon, yung luma Maestro Amo, in-extend pa naman ang working hours ko. In-extend biglaan yung working hours ko kasi siya may authority sa ganon. Sinabi niya lang ng ganon, extended ka ng 2 hours sa working shift mo. Parang ganon. Ganon ka, sabihin na natin, ka-powered drunk at kayabang at arugante yung mga ganong klase. Nakakaasar lang kasi yun nga, parang too much power yung mga ganyang klaseng tao But like I said, yun ang buhay sa barko, yun ang isa nagpapapangit sa buhay sa barko. Pangit ang barko, hindi in the sense yung trabaho, pangit yung barko kasi may mga ugali na katulad ng mga co-workers ko ngayon na gano'n ng ugali, katulad ng yung bumabang Maestro Amo at Pampman na di ko type, parang masyadong alam mo yun, yung sinabi ko dati na nambubuli ng mga tao at mababa ang tingin sa kapwa Pilipino. Pero pagdating sa harapan sa sa pagkaharap na yung mga puting opisyal, bahag na ang buntot. Now yung Pama naman, like I said, simpleng gago at simpleng tarantado. Gaganon-ganon siya at medyo maamo ang mukha, pero kung titignan mo, definitely nagmamadjag. Anyway, past this past, wala na sila sa barko. And I'm glad na yung pumalit sa kanila is, as far as as of the moment ngayon, is initial impression ko is always is positive pa. So maganda. So hopefully siguro within this remaining months ko na lang dito sa kontrata na to, at least makakapagtrabaho na ako ng matiwasay at maayos at walang nambubulit, walang nangaharas sa akin. And I don't know, mas kampante ako na nagtatrabaho ko na hindi ko inaalala na may banta na paano ang bukas or ganun.
Pero nakakadismaya lang kasi dito sa, yun nga, sa contract ko na to, naging disappointment itong 11th seaman contract ko is because, kapwa Pilipino is tinatarantado ang kapwa Pilipino. Frankly, ang mali ko din naman is dapat dapat medyo naging confrontative ako. Pero frankly, kung titignan mo din naman ang strategy ko, hindi ko kasi teritoryo itong shuttle tanker na to it might be a different situation or a different reaction ko kung ito'y nasa VLCC or crude oil tankers. Definitely na mas familiar ako sa job description ko doon. Kasi dito hindi ako familiar sa job description dito Kaya hindi ako masyadong makapag-retaliate na maigi. Which sa kasamang palad, inabuso naman ng mga kapwa Pilipino ang kabaitan. So, anyway, ginagawa ko naman ng ang mga sabihin na nating precautions regarding sa ganyan at nagawa ko naman ng maayos. Nagsisend pa rin ako monthly ng copy ng crew list sa aking kapatid or kamag-anak just in case na may masamang mangyari sa akin as an assurance, at binigay ko yung full name and addresses ng mga tao na nambubuli sa akin dito just in case as safety measure. Siguro ang medyo iba lang na ginawa ko na sitwasyon ngayon compared do sa parang similar situation na nangyari sa akin do sa UPL Shell is ngayon hindi lang ako naging confrontative. Pero I think yung ganong bagay na yun isa din sa mga mistakes ko din kasi hindi ako naging confrontative. Kasi one lesson na natutunan ko is yung mga bully mga gagot bully sa barko, hindi yan titigil hanggang hindi mo pakitaan ng ngipin at kamay na kuko. Hindi yan magi-stop. Kasi one thing na golden rule na natutunan ko rin as life hacks, bullies will not stop unless you fight them. Sa ngayon, I guess yun lang ang mali ko. Dapat kinumpronta ko na yung mga ganyang bagay as soon as It just so happens lang kasi na masyadong marami akong pangit yung sitwasyon ko na ngayon at hindi naging maganda ang buhay ko sa kontrata ko na to. Pero kung kasi yun nga medyo deceptive ang contract ko, pero kung katulad ito na like I said nung conditions ko sa VLCC at crude oil tankers na familiar ako sa trabaho ko at yung ginagawa ko talaga is yung job scope, yung mga ganyang klaseng tao hindi yan asta-asta at hindi tatagal yan. Sooner or later may jojombag sa kanila kung hindi ako yung aking co-worker na pero yun nga, looking at it sa sitwasyon ko, yung mga ganyang ugali na yan, I highly doubt na makaka-adjust yan or makakalipat ng barko ng maayos nang walang kaaway. It's fortunately palagay ko dito lang mag-i-exist yan yung ganyang ugali nila, and I don't think na makakalipat din sila ng ibang kumpanya. I mean, pwede sila makalipat pero yung ugali nila na ganyan na ba pagkabastos at walang modo at abusado at magulang, good luck sa kanila. I highly guaranteed 100% may makakaaway at makakaaway yan. So yun ang masasabi ko sa crew relations ko. Ngayon medyo nag-improve na kasi wala na yung mga hindi naman wala pero nabawasan yung mga kupal sa barko, which is good for me. Ang poproblemahin ko na lang ngayon ay yung dalawa, si AB Magulang at si AB Abusado, which will soon be gone. One more thing na gusto ko ding ibanggit medyo ang schedule ko ngayon sa sa work schedule ko is hindi na 8 to 12. Ngayon supposedly dayman ako, pero ewan ko kung ano nangyari sa management dito at naging naiba ang hangin at lipat ako to 12 to 4, which I have no idea. Siyempre tuwan-tuwa si AB Magulang kasi balik uli siya dayman. In fact sa sobrang tuwa niya at excited hindi na siya nakaantay nung araw na palitan ng schedule, ng work schedule. Gusto niya a day earlier. Yung tipo na harapang panggugulang, hindi siya makapag-antay at harapang panggugulang. Pero ayun, nag-change schedule pa rin din naman, pero it gives a nasty impression kung gaano sila kagulang dito sa barkong ito, at yung harap-harapang kapal ng mukha ng panggugulang makikita mo talaga. Anyway, nakakasar lang kasi yun nga,
hindi magandang environment dito kasi parang ang hahambog ng mga tao, parang tapos mababa ang tingin nila sa akin, parang wala silang tiwala sa skills ko since yun nga, naging OS ako for 10 years and still counting, pero at specialize ang OS na to sa day work. Pero itong mga taong to, well, bagay, hindi na ako ayoko na mag-rant, pero saksak nila sa baga na lang nila tong na to. Masasabi ko na lang ngayon is masaya din ako kasi 74 days na lang tapos na tong kontrata ko and away I go. So ano pa ba ang re-report ko sa vlog na to? May iba na ako kasi total I've already said yung work crew relations ko dito, and I'm glad na wala na yung yung maestro amo na yun at yung pamma na yun. Fuck them na lang. Oh sorry, I shouldn't be saying that, pero kasi hindi mo may iwasan may mga tarantado at gago talaga sa barko at minsan napapamura ka talaga. Anyway, so may iba na ako, that's muna, erase na muna yan. So yeah, one more thing na gusto kong i-decide dito sa barko, i-log on sa journal na to is itong itong action camera na ginawa ko, or at least yung modification na ginawa ko sa action camera para maging hands-free, successful siya sa mga sa pagkukuha ng vlogs ko, kasi nakakakuha ako ng vlog ng hands-free. Of course, syempre ingat ako kasi may security cameras pa rin dito sa barkong ito, and definitely pag nahuli ako na mayroong electrical devices na ganito, definitely 100% yari ako. Pero the good news is, although kahit tad-tad ang barko ng security cameras, ang tanong, sino ang nagmamatsig sa security cameras, di ba? So as far as hindi naman sila 24/7 na nakabantay sa sa monitor ng security cameras, I think pwede kong gamitin ito. And frankly, I highly recommend itong Akaso Brave 7 action camera. Maganda siyang rugged na action camera. Now, kung ang GoPro is more like the standard quality para sa filmmaking na action cameras, itong Akaso na to, I think maganda siya personally on my level na ginamit ko. Maganda itong action camera na ito, Akaso, as more like a rugged action camera. Kung yung tipo na may nasa gitna ka ng workplace. So, yun. So, maganda itong testing ko at maganda yung mga linaw. Definitely nag-improve yung image quality. Now, of course, isa pa rin yung ginagamit ko na action camera is itong headset, pero hindi ko siya magamit lately kasi masyado siyang siguro kailangan lang nito ng upgrade, equipment upgrade kasi lumang equipment nito Functional pa yung videos niya, pero parang sabihin na natin ang video quality niya is parang somewhere around 2015 na action camera ang dating. But still usable siya, which is good. Ang masasabi ko right now, itong madalas na ginagamit ko for videos dito sa Cubierta. Although of course, syempre palihim ko pa rin na kinukuha, pero yung videos niya is definitely napakaganda. So parang kiniklip ko siya dito sa aking Heimel camera. So kung saan ako nakatutok or saan ako nakatingin, definitely nakukuha niya kaagad, which is good. Meron pa akong tinitesting na isa, yung maliit na spy camera, which is yung SJ Cam. I think I've already mentioned this one sa aking mga vlogs. Napakaliit niya, thumb size lang siya. Titingnan mo, as you can see, thumb size lang siya. Pwede siya na ipasok dito sa aking chest area as access, more like a body cam. In fact, I've already made a video about paano ito gawing isang body cam na pasikreto. I've already made that sa video sa paano siya i-insert sa coveralls. I've already shared that knowledge. So, yun nga. So, I'm still going to test pa to kung okay yung image stabilization niya, kasi yung recent test ng image stabilization nito is medyo bagsak, maalog yung footage. Hindi maganda for, yun nga, as a body camera. And isa pang issues na inaano ko is yung mga videos na kinukuha niya is parang patayo, hindi siya pahiga. Yung parang format niya pa vertical, yung pa TikTok or pa TikTok type na view, which is
well, paano ako makakakuha ng videos kung patayo or pa-vertical siya, compared dito sa Akaso ko na pa-slant, yung standard na 16:9 ang ratio ng film or yung ratio ng niya view, which is good. Unfortunately, ito parang 4:3 ang dating, pa-vertical siya, and that's not quite good. Hindi ko type yung ganun. But I don't know, probably baka siguro may nakamali pa akong settings. I'm gonna take a look again on another settings dito, just to make sure na I didn't skip out anything or I didn't miss out anything sa yun nga, sa settings nito. Pero so far itetest, ready ko na to i-test as a body spy camera. I haven't just tested it recently kasi may nilagay pa ako na nasa memo nito na kailangan kong burahin just in case na mawala ko ito at in case na ma-capture or sabihin natin mawala ko at may makapulot, at least kahit paano wala sila makukuha ang data na nagpo-point out sa akin. So yun, so overall 3 cameras ang ginagamit ko, ito, and ito. But so far tinesting ko yung dalawa, satisfactory naman siya. Ang problema ko na lang is ito, hindi ko pa ito natetest sa actual. Maybe do sa mooring, pwede ko na siyang i-test, at least I don't know, at least itetest ko siya sometime just to make sure. So hopefully sana maging successful yung test test na ganito ko, test equipment ng SJ camera. So yeah. So ano pa ba i-report ko? Oh yeah, since balik ako sa 12 to 4 na schedule, balik na naman ako na maglilinis sa bridge. I think I'll make a video about that kung paano yung schedule na ginagawa ko as the guardia. So at least mabigyan ng description kung ano talaga yung dapat na gagawin. Normally itong job description na to is sa AB, but since like I said, deceptive ang contracts ko, o isa ko na pinagagawa ng trabaho ng AB, at least kahit paano bigyan ko ng idea, at least on written paper, kung ano yung pinagagawa ko. Just for of course general knowledge of the public. So yeah, yun lang. So ano pa ba? So I guess wala pa. Nabanggit ko na rin din naman na tuloy-tuloy din pala ang hindi pa sure kung talagang dry dock o wet dock ang mangyayari sa barkong ito. Still kina-clarify ko pa kasi kung dry dock talaga to, ibig sabihin medyo magiging totally busy ang barko sa ship repairs. Pero parang ang sabi naman ng mga engineers, yung mga nakakausap ko na dito na crew na oiler tsaka wiper, parang mangyayari lang wet docks, didikit lang yung barko sa normal na pantalan, and then magre-repair sila for a couple of days. Specifically yung nakita nyo na which always nakukuha na feature ng aking vlog videos, yung sirang gangway, accommodation gangway na laging sira, probably or nasira sa weather, yun ayusin mo yun, and some minor tweaks sa engine nito. Pero honestly, I don't really care about that, to be honest, kasi ang sa akin lang is basta mabawas na yung araw ng aking pasok or bawas ng aking araw sa kontrata, I'm good. So as you can see, medyo iniba ko na yan costume ko ngayon. Ito yung costume na madali nang iligpit just in case na madali na baba. Pati yung aking tactical headset, ni-replace ko na ng normal headset phone na ginagamit ko for gaming. Kaya pala gaming headset to So yun, I guess there's no more na i-vlog journal ko for now. I would just like to apologize kung medyo mahaba-haba because there were a lot of things that went on from my last journal. So there's a lot of information. But anyway, I'll keep it updated na lang naman kung ano yung susunod pa na details na kailangan kong i-discuss. So I guess hindi ko na patatagalin. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 131. And this is Operator 60 speaking. Have a great day, and bye-bye for now.